Noong araw ng mga ama, binigyan ako ng aking anak na si Amelia ng isang pares ng medyas na nagkakahalaga ng PHP 750, nakangiti na para bang isang kayamanan iyon. Sa kaparehong araw, nakita ko sa kamay ng biyenan niyang si William ang isang Rolex na nagkakahalaga ng PHP 500,000. Binili gamit ang pera ko na tinawag niyang mahalagang gastusin. Pagkatapos niyon, tumawag siya sa akin ng 17 beses, nagmamakaawa, "Tatay, wag mong gawin to." Ngunit huli na ang lahat. Nasa isang landas na ako na walang lugar para sa pagsisisi. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Sumilay ang araw sa mga bintana ng sala. Gumuguhit ng gintong sinag sa lumang sofa kung saan ako nakaupo, naghihintay kay Amelia. Nangako ang aking anak ng sorpresa para sa araw ng mga ama, at sa kabila ng mga taon ng tahimik na pagkabigo, isang kislap ng pag-asa ang bumalot sa akin. Walang tigil na tumitiktak ang lumang orasan sa mantel. Bawat segundo ay paalala ng oras na ibinuhos ko para sa kanya. 20 taon na mula nang mamatay ang kanyang ina. Bawat sakripisyo ay nakaukit sa aking mga buto. Bahagyang amoy lemon polish ang silid, isang ugaling na panatili ko mula sa aking yumaong asawa, si Elena. Bagamat ang mga litrato ng pamilya sa istante ang tunay na nagpapatatag dito. Si Amelia noong bata pa siya na may pagitan ng ngipin, ako na nakangiti sa tabi niya sa kanyang pagtatapos. Tayong magkasama, palagi tayong magkasama. Tumunog ang doorbell at sumigla ang aking puso. Binuksan ko ang pinto at nakita si Amelia. Ang kanyang auburn hair ay nakasalubong sa isang makinis na bun. Ang kanyang designer coat ay masyadong bago para sa aming simpleng puklipat tirahan sa Chicago. May hawak siyang maliit na gift bag. Ang tissue paper ay gusot na para bang pahabol lang. Ang kanyang asawang si Liam ay nakatayo sa likod niya. Ang kanyang ngisi ay kasing kinis ng kanyang loafers. "Maligayang araw ng mga ama, tatay," sabi ni Amelia. Ang kanyang boses ay matamis, ngunit may bahid ng talim na parang balaraw na binalot sa sutla. Isinundot niya ang bag sa aking mga kamay. Ang kanyang ngiti ay nakakuyom na, para bang nagpo-pose siya para sa isang litrato na ayaw niyang kunin. Pilit akong ngumiti, ang aking mga daliri ay humaplos sa magaspang na tissue. "Salamat, mahal." Ang bag ay tila magaan, walang laman. Umupo ako muli sa sofa, alam na nakatingin sila sa akin. Ang kay Amelia ay puno ng pag-asa. Ang kay Liam ay bahagyang natutuwa. Ang orasan ay tumiktak ng mas malakas. O baka pulso ko lang. Kinuha ko ang isang pares ng medyas na navy blue, ang uri na makikita mo sa isang discount bin sa halagang PHP 750. Nakakabit pa rin ang price tag, nakalawit na parang panunuya. Sumikip ang aking dibdib, ngunit pinanatili kong walang ekspresyon ang aking mukha. "Medyas," sabi ko, "itinaas ang mga ito. Praktikal, palagi kong pinapangarap ang mga ito." Ang tawa ni Amelia ay mataas, marupok. Tama, isang bagay na kapaki-pakinabang, di ba? Hindi naman kailangan ng magarbong bagay. Kumislap ang kanyang mga manicured nails habang inaayos niya ang kanyang scarf. Ang kilos ay kaswal, ngunit sinadya, isang paalala ng agwat sa pagitan namin. Tumawa si Liam, sumandal sa hamba ng pinto. "Oo, Paul, simple ka lang. Walang kailangan ng karangyaan." Ang kanyang tono ay puno ng pagmamataas at naramdaman kong lumiit ang silid. Ang hangin ay bumigat sa kanilang pagmamalaki. Tumango ako, inilupi ang medyas ng may pag-iingat na hindi ko naman naramdaman. "Pinapahalagahan ko, kayong dalawa." Ang aking boses ay matatag, ngunit ang aking mga kamay ay bahagyang nanginginig, nagtataksil sa bagyong nasa loob. Tiningnan ko ang litrato ng aking yumaong asawa, si Elena. Ang kanyang malambot na mga mata ay nakatingin mula sa frame. Nabigo ba ako sa kanya? Pinalaki ang isang anak na tinatrato ako na parang obligasyon? Ang isiping iyon ay masakit, ngunit pilit ko itong ibinaon. "Mananatili ba kayo para sa kape?" Tanong ko na alam na ang sagot. "Ay, may plano kami," sabi ni Amelia, tinitingnan ang kanyang telepono. "Hapunan kay William, ang tatay ni Liam. Alam mo naman kung paano siya, laging nagho-host."
Nagpalitan sila ng mabilis na tingin ni Liam, isang kislap ng isang bagay na hindi ko mawari. Lihim marahil o tagumpay. Sumikip ang aking tiyan, ngunit hinayaan ko na lang. Wala na sila sa pinto sa loob ng ilang minuto, iniwan ang bahay na mas tahimik kaysa dati. Ang orasan ay tumitiktak ngayon. Isang martilyo laban sa aking bungo. Dinala ko ang medyas sa kusina. Kailangang kumilos, gumawa ng isang bagay. Sumabit ang gift bag sa gilid ng counter, ang tissue ay napunit na parang pangako na balsa wood. Inilagay ko ang medyas at inabot ang isang mug, nanginginig ang aking mga kamay. Naalala ko noon, ang matrikula ni Amelia sa kolehiyo, PHP 2,000 sa isang taon, binayaran sa pamamagitan ng pagbenta ng aking pangarap na bangka, isang pagre-retiro sa tubig. Sinabi ko sa sarili ko na sulit ito, na ipagpapatuloy niya ang pagmamahal ng aming pamilya. Dumulas ang mug mula sa aking kamay, nabasag sa sahig na til. Tinitigan ko ang mga piraso, magaspang at hindi na maaayos, nagmamadali ang aking hininga. Naging walang saysay ba ang lahat? Winawalis ko ang mga basag, bawat kalabog ng walis ay nagdaragdag sa kirot sa aking dibdib. Ang boses ni Amelia ay umalingaw-ngaw sa aking isip, isang bagay na kapakipakinabang, di ba? At nagtaka ako kung kailan niya ako tinigilan na tingnan bilang kanyang ama at nagsimulang tingnan bilang isang paraan upang makamit ang isang layunin. Amoy kape na ang kusina ngayon, mapait at nagpapalimot sa akin. Umupo ako sa mesa, tinutukso ako ng medyas mula sa counter. Bukas ang aking laptop, isang ugali mula sa mga taon ng pag-check ng mga email sa trabaho, ngunit ngayon ay nag-click ako sa social media, nangangailangan ng pampawala ng pagkabagot. Noon ko iyon nakita, isang litrato na pinost isang oras na ang nakalipas ni Amelia. Si William, ang ama ni Liam, nakangiti sa isang mesa ng restauran, ang kanyang pulso ay pinalamutian ng kumikinang na Rolex, ang uri na sumisigaw ng pera. Ang kanyang caption ay nagsasabing, para sa pinakamahusay na biyenan, isang regalo na akma sa iyong klase. Nanlamig ang aking dugo. Nag-click ako sa imahe, nag-zoom in. Ang mukha ng relo ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng restauran, hindi mapagkakamali. Naalala ko ang tawag niya 2 buwan na ang nakakaraan, nanginginig ang kanyang boses. Nanginginig ang aking mga kamay habang nakatingin ako sa screen. Ang medyas ay nakalimutan, ang orasan ay patuloy na tumiktak at may isang bagay sa loob ko ang naputol. Hindi nang malakas, ngunit tahimik, tulad ng isang kandado na pumapasok sa lugar. Tinawagan ako ni Amelia ng 17 beses mamaya sa araw na iyon, nagmamadali ang kanyang boses. Tatay, wag mong gawin to. Ngunit hindi niya alam na nasa isang landas na ako na walang puwang para sa pagsisisi. Madilim na ang kusina ngayon, ang liwanag ng hapon ay sinakop ng nagtitipon na ulap. Ang mga basag na piraso ng mug ay nasa basurahan, ngunit ang mapait na lasa ng pagtataksil ay nanatili, mas matalim kaysa sa kape na lumalamig sa aking tasa. Ang screen ng laptop ay kumikinang, ang Rolex ni William ay nagliliyab sa aking mga retina. Muli akong nag-zoom in, na para bang maibubunyag ng mga pixel ang ilang pagkakamali. Ilang paliwanag. Tinukso ako ng caption ni Amelia. Isang regalo na akma sa iyong klase. Ang aking mga daliri ay nakakubkob sa keyboard, nanginginig sa galit na hindi ko naramdaman sa loob ng maraming taon. Tumayo ako, kumaskas ang upuan ko sa tile at kinuha ang aking jacket. Kailangan ko ng hangin, espasyo para mag-isip, kahit anong pampamanhid sa galit na kumakalam sa aking dibdib. Ang medyas ay nanatili sa counter, ang kanilang price tag, isang tahimik na akusasyon. Sa labas, ang puok-lipat tirahan sa Chicago ay masyadong perpekto. Mga damuhang inayos, namumulaklak na azaleas, isang harapan ng pagkakaisa na nagtatago ng kabulukan sa ilalim. Mabigat ang langit, nangangako ng ulan, at amoy basang damo ang hangin. Lumakad ako patungo sa parke, mabilis ang aking mga hakbang na para bang matatakasan ko ang imahe ng relo na iyon. Nag-vibrate ang aking telepono sa aking bulsa. Si Amelia muli, ang kanyang ika-17 tawag ngayong araw. Hindi ko ito pinansin, ang pag-vibrate sa aking hita, isang bahagyang anino ng aking pulso.
Tatay, wag mong gawin to. Nagmakaawa siya kanina. Ngunit ano sa tingin niya ang gagawin ko? Patawarin siya. Magkunwari na hindi ko nakita. Tahimik ang parke, ang mga duyan ay bahagyang umindayog sa hangin. Huminto ako sa lumang bangkong kahoy kung saan ko dating itinutulak si Amelia sa mga duyan, ang kanyang tawa ay pumupuno sa hangin. May lumitaw na alaala, hindi inaasahan, siya noong 6 na taong gulang, nakatalbog ang kanyang mga tirintas. Nangangako na siya'y magiging iyong munting anak na babae. Pinaniwalaan ko siya noon, pinaniwalaan ang bigkis na binuo namin pagkatapos ng kamatayan ni Elena. Ngayon ang pangakong iyon ay tila isang kasinungalingan, kasing walang laman ng gift bag na ibinigay niya sa akin. Umupo ako, kumalansing ang bangko sa ilalim ko at tinitigan ang walang lamang duyan. Ang Rolex ay kumislap sa aking isip, isang panunuya na hindi ko maalis. Paul, ikaw ba yan? Isang boses ang pumutol sa aking mga iniisip. Si Carl, ang aking kapitbahay na nagja-jogging kasama ang kanyang spaniel. Ang kanyang bilog na mukha ay namumula, palaging palakaibigan. Pilit akong ngumiti, tumayo upang salubungin siya. Hindi ko inasahan na makikita ka rito, sabi niya, pinigil ang kanyang aso. Akala ko nagdiriwang ka kasama si Amelia. Tapos na ang pagdiriwang, sabi ko, mas patag ang aking boses kaysa sa gusto ko. Ikiniling ni Carl ang kanyang ulo, mausisa, ngunit ipinagkibit balikat ko. Kailangan lang maglakad. Tumango siya, kinamot ang mga tainga ng kanyang aso. Nakita ko ang anak mo sa downtown nung nakaraang buwan, alam mo, sa magarbong jewelry store na yon sa Oak Street. Parang pumipili siya ng malaking bagay. Tumawa siya, walang kamalay-malay sa bombang ibinagsak niya. Mukhang may mamahaling panlasa siya ano? Sumikip ang aking lalamunan. Oo, nasabi ko. Mayroon. Bahagyang umikot ang parke, lumabo ang mga kadena ng duyan. Oak Street, ang jewelry store, ang Rolex. Patuloy na nagsasalita si Carl tungkol sa panahon, ngunit halos hindi ko siya narinig. Mabilis ang takbo ng aking isip, pinagsasama-sama ang mga piraso. Si Amelia, hindi sa klinika ng doktor, kundi sa isang kumikinang na tindahan, gumagasta ng pera ko sa isang relo para kay William. Ang pagtataksil ay bumaba ng mas malalim, isang talim na umikot sa aking sikmura. Kailangang umuwi bago umulan, sabi ni Carl, tumakbo paalis na kumakaway. Nanatili akong tulala, ang unang patak ng ulan ay tumatalsik sa aking jacket. Ang parke ay tila lumiit, ang duyan ay isang relikya ng buhay na wala na. Naglakad ako pabalik, mas mabigat na ang aking mga hakbang ngayon. Ang galit ay tumigas sa isang bagay na mas malamig, mas nakatuon. Nagsinungaling si Amelia at tumawa si Liam. At ako ang tangang nagtiwala sa kanila. Pabalik sa kusina, naroon pa rin ang medyas, isang kahabag-habag na kaibahan sa kislap ng Rolex. Binuksan ko muli ang aking laptop, ang litrato ay nasa screen pa rin. Matatag na ang aking mga kamay ngayon na wala ang panginginig. Nag-type ako ng Oak Street Jewelry Store sa search bar, mahigpit ang aking panga. Ang orasan ay tumiktak, ngunit hindi lang oras ang lumilipas. Ito ay ang ilusyon ng aking anak. Nag-click ako sa website ng tindahan. Isang plano ang nabubuo, matalim at walang kilos. Kailangan kong malaman kung totoo ba ang relo na iyon, kung ang kanyang pagtataksil ay kasing walang hiya tulad ng tila. Kumatok ang ulan sa bintana, matatag tulad ng tibok ng puso at alam kong wala ng atrasan. Ang ulan ay bumagabag sa aking windshield habang pumasok ako sa parking lot malapit sa Oak Street. Ang ritmikong paghawi ng wiper, ang tanging tunog sa kotse. Mahigpit ang hawak ko sa manibela, maputla ang aking mga buko, isang nakatiklop na printout ng litrato ng Rolex ni William ay nakasuksok sa bulsa ng aking jacket. Ang pagkabigla kahapon ay tumigas ng magdamag sa isang malamig, walang tigil na pangangailangan na malaman. Ang skyline ng Chicago ay lumitaw sa gitna ng ambon. Ang bakal at salamin nito ay walang pakialam sa bagyong nagbabalak sa loob ko. Lumabas ako, matalas ang hangin sa amoy ng basang simento at mamahaling pabango na nagmumula sa mga butik. Ang karatula ng jewelry store ay kumikinang sa unahan, isang ilaw ng katotohanan o kapahamakan. Sa loob, ang tindahan ay isang mundo na iba sa aking simpleng tahanan.
Nakinang na sahig na marmol, mga chandelier na nagtatapon ng prism sa mga glass cases, ang hangin ay mabigat sa yaman. Isang batang clerk na nakasuot ng tailored suit ang lumapit, sanay ang kanyang ngiti. Maligayang pagdating, Ginoo. Naghahanap ng isang bagay na espesyal? Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit nahuli ko ang mabilis na tingin sa aking gusot na jacket, ang aking gasgas na sapatos. Hindi ako nabibilang dito at alam niya iyon. Hindi rin si Amelia, ngunit lumakad siya sa mga sahig na ito na gumagasta ng pera ko. Kailangan ko ng impormasyon, sabi ko, kinuha ang printout. Ang aking boses ay matatag, bagamat mabilis ang tibok ng aking puso. Ang relo na ito, binili ba rito? Iniladlad ko ang papel, ang imahe ng Rolex ay malinaw laban sa puting background. Nagpahiwatig ng pagkilala ang mga mata ng clerk at sumikip ang aking tiyan. Nag-alinlangan siya, sumulyap sa isang lalaki sa likod, matanda, kalbo, malinaw na ang manager. Hayaan mong tingnan ko sa aming jeweler, sabi niya, kinuha ang printout at nawala sa likod ng isang kurtina na velvet. Tumayo ako, ang katahimikan ng tindahan ay nagpipilit sa akin, binasag lamang ng mahinang tiktak ng isang orasan sa display. Ang tunog na iyon muli. Oras na laging dumudulas, laging nanunuya. Naalala ko ang tawag ni Amelia kagabi, ang kanyang boses ay matinis sa voicemail. Tatay, mangyaring kausapin mo lang ako. Hindi ako sumagot. Hindi pa. Lumabas ang manager, hawak ang printout. Ako si G. Kessler, sabi niya. Ang kanyang tono ay profesional ngunit maingat. Ito ay isang Rolex Daytona. Oo, nagbenta kami ng isa na katulad nito noong Marso. Ibinigay niya pabalik ang papel, sinisiyasat ako ng kanyang mga mata. Maaari ko bang itanong kung bakit kayo nagtatanong? Sumikip ang aking lalamunan, ngunit pinanatili kong pantay ang aking tingin. Ito ay isang regalo. Kailangan kong kumpirmahin na binili ito rito. At sino ang bumili nito? Inihawi ko ang aking credit card statement sa counter. Ang PHP 500,000 na singil ay bilugan ng pula. Hindi nanginginig ang aking kamay, bagamat sa loob ay unti-unti akong nawawasak. Ito ang aking account. Ginamit ba ito para sa pagbili? Lumambot ang mukha ni Kessler, isang kislap ng pag-unawa. Nagtap siya sa isang tablet, pagkatapos ay tumango. Tumutugma ang transaksyon, bayad ng buo, Marso 15. Isang dalaga ang bumili kasama ang isang lalaki. Sinabi niya na ito ay para sa isang miyembro ng pamilya. Ang kanyang mga salita ay bumagsak na parang suntok, bawat isa ay nagpapatunay sa aking kinatatakutan. Si Amelia, si Liam, ang pera ko, totoo ba ang relo? Tanong ko, mababa ang aking boses, halos ungol. Itinaas ni Kessler ang isang kilay, ngunit sumagot siya. Lubos. Hindi kami nakikipag-ugnayan sa mga counterfeit. Ang piyesa na yon ay PHP 510,000 kasama ang buwis. Huminto siya, naramdaman ang aking tensyon. May problema ba, Hino? Pilit akong ngumiti ng mahigpit. Walang problema. Kailangan ko lang malaman. Kinuha ko ang printout at statement, inilupi ang mga ito ng maingat na para bang mga ebidensya sa isang paglilitis. Ang mga ilaw ng tindahan ay tila masyadong maliwanag ngayon, masyadong mabigat ang hangin. Pinatawaran ko si Kessler at bumalik sa ulan. Ang aking mga sapatos ay lumalangoy sa mababaw na lusak. Ang katotohanan ay sa akin. At ito ay mas masahol pa sa aking inakala. Sa aking kotse, umupo ako. Ang printout ay gusot sa aking kamao. Nilabo ng ulan ang windshield at nakita ko ang mukha ni Amelia sa aking isip. Hindi ang babaeng nagsinungaling, kundi ang batang umiiyak nang balutan ko ang kanyang gasgas na tuhod. May lumitaw na alaala, 2 buwan na ang nakakaraan, ang kanyang boses ay malumanay, desperado. Para sa medical bills, tatay. Hindi ako hihingi kung hindi ito seryoso. Pinaniwalaan ko siya, isinend ang pera, naramdaman kong isang mabuting ama. Ngayon, naramdaman kong isang tanga. Sumulyap ako sa aking refleksyon sa rearview mirror. Abuhin ang buhok, pagod ang mga mata, ngunit isang katigasan na hindi ko pa nakikita dati. Ang lalaking nakatingin pabalik ay hindi si Paul na tumanggap ng medyas nang nakangiti. Siya ay isang bagong tao, isang tao na tapos na magpaloko.
Nakalagay ang aking telepono sa upuan ng pasahero. Ang mga missed calls ni Amelia ay nagtatambak. Si Binto kahapon, 3 pa ngayon. Alam niyang nakita ko ang litrato. Alam niyang nagtatanong ako. Ang aking mga daliri ay nakakubkob sa kanyang pangalan. Ang screen ay kumikinang sa madilim na kotse. Mas lumakas ang pagbagsak ng ulan, isang drumroll para sa darating na komprontasyon. Pinindot ko ang call, mahigpit ang aking panga at naghintay habang nagri-ring. Anuman ang sabihin niya pagkatapos, hindi nito babaguhin ang katotohanan. Ang orasan sa aking isip ay tumiktak ng mas malakas, nagbibilang pababa sa isang bagay na hindi maiiwasan. Ang ulan ay bumagabag sa bubong ng aking kotse. Isang walang tigil na tunog ng tambol na tumutugma sa pulso sa aking mga sentido. Umupo ako, nakaparada sa labas ng aking bahay. Ang pook lipat tirahan sa Chicago ay nababalutan ng dilim ng gabi. Ang aking telepono ay kumikinang sa aking kamay na parang armas. Ang printout ng Rolex ni William ay nakatiklop sa upuan ng pasahero. Ang mga gilid nito ay nakabukol na parang isang lihim na kasalanan. Ang aking hinlalaki ay nakakubkob sa pangalan ni Amelia. Ang kanyang mga missed calls, 20 na ngayon, nagtatambak na parang mga akusasyon. Ang katotohanan na natuklasan ko sa jewelry store ay nagliliyab sa aking dibdib. Mahigpit ang hawak ko sa manibela, ang balat ay madulas sa ilalim ng aking palad, at huminga ako ng dahan-dahan. Naging abala ako, sabi ko, mababa ang aking boses, sinadya. Kinailangan kong tingnan ang isang bagay. Umabante ako, ang aking mga mata ay nakatuon sa windshield kung saan ang ulan ay dumadaloy na parang luha na ayaw kong ilabas. Pumunta ako sa tindahan, Amelia, Oak Street. Kinumpirma nila ito. Ginamit mo ang aking card para kay William. Ang aking boses ay nanatiling pantay, ngunit bawat salita ay nagdala ng bigat ng pagtataksil. Ang orasan sa aking isip ay tumiktak, walang tigil. Binibilang ang mga segundo ng kanyang pag-aalinlangan. Tumawa siya, isang marupok, pilit na tunog. Diyos ko, palagi mong ginagawang bundok ang wala. Ito ay isang regalo. Sige, marami nang ginawa si William para sa amin. Hindi mo maiintindihan. Masakit ang kanyang pagmamataas, ngunit ang takot sa ilalim nito ang nakakuha ng aking atensyon. Nagkakagulo siya. Isang regalo. Inulit ko, patag ang aking tono. Gamit ang pera ko. Sinabi mo sa akin na para sa medical bills. Vital, sabi mo. Ang aking malayang kamay ay humigpit sa isang kamao. Kinakagat ng mga kuko ang aking palad. Ano pa ang pinagsinungalingan mo? Hindi ito ang iyong negosyo. Bawi niya. Ang kanyang boses ay tuminis. Ngayon hindi mo na kontrolado ang ginagawa ko. Hindi na ako bata, tatay. Ang salitang tatay ay isang panunuya na itinapon na parang pana. Naalala ko siya noong 16 taong gulang na nagmamakaawa para sa isang designer dress, nangangako na ipagmamalaki niya ako. Pinaniwalaan ko siya noon, hindi na ngayon. Kung gayon, kumilos ka bilang isang matanda, sabi ko, malamig ang aking boses. Ipaliwanag mo. Ngayon ay lumakas ang ulan, isang kurtina na sumasara sa akin sa sandaling ito, ang pagtutuos na ito. Naririnig ang paghinga ni Amelia, mabilis at hindi regular, at alam kong nasa sulok siya. Napakaliit ng tingin mo sa bagay, bulong niya. Wala akong oras para rito. Namatay ang linya, ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa bagyo. Tinitigan ko ang telepono. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw. Napakaliit ng tingin mo sa bagay, kalokohan. Hindi mo negosyo. Sumakit ang aking dibdib. Ngunit hindi na lang ito sakit. Ito ay determinasyon, matigas at walang kilos. Lumabas ako ng kotse, nabasa ng ulan ang aking jacket, ang aking buhok. Ginulat ng lamig ang aking balat, ngunit luminaw ang aking isip. Binuksan ko ang notes app ng aking telepono. Basang-basa ang aking mga daliri at tinipe ang kanyang mga salita. Bawat isa ay isang ladrilyo sa kasong binubuo ko. Hindi mo negosyo. Napakaliit ng tingin mo sa bagay. Walang tao sa kalye, ang mga bahay ay kumikinang sa init. Wala na akong naramdaman. Akala ni Amelia ay maaari niya akong baliwalain, ngunit nagkamali siya. Hindi ako ang sunod-sunuran na akala niya.
Sumandal ako sa kotse, ang ulan ay nag-iipon sa aking mga paa at naalala ang boses ni Elena, malumanay ngunit matatag. Huwag kang hahayaang tapakan ng kahit sino, Paul. Nabigo ako sa pangakong iyon ng napakatagal, ngunit hindi na ngayon. Nag-vibrate ang aking telepono, isang text mula sa isang hindi kilalang numero. G. Thompson, ako si Elena Carter, abogado. Narinig kong baka kailangan mo ng tulong. Magkita tayo bukas, 9 Singer Cars Nanyu, 200N, Lasal. Tinitigan ko ang mensahe, nilabo ng ulan ang screen. Isang abogado, isang estranghero, nag-aalok ng tulong. Ang aking hinlalaki ay nakakubkob sa reply, ang orasan sa aking isip ay tumiktak patungo sa isang bagong bagay. Ang araw ng umaga ay sumilay sa mga blinds ng opisina ni Elena Carter. Nagtatapon ng guhit-guhit na anino sa isang mesa na nakabaon sa mga papel at coffee mugs. Amoy luma ang espresso at lumang libro ang hangin. Isang magulong kaibahan sa makinis na Chicago high-rise sa labas. Umupo ako sa tapat ni Elena. Ang aking bank statement ay nakalatag sa harap ko na parang mapa ng aking mga pagkakamali. Ang bigat ng tawag kagabi kay Amelia ay nanatili. Ang kanyang kamandag, napakaliit ng tingin mo sa bagay, ay masakit pa rin. Ngunit dito sa magulong opisina na ito, naramdaman ko ang isang kislap ng isang bagong bagay. Posibilidad. Tumiktak ang orasan sa dingding, mabagal ngunit matatag ang mga kamay nito, isang paalala na hindi pa tapos ang oras sa akin. Sumandal si Elena sa kanyang upuan. Ang kanyang gray blazer ay bahagyang gusot. Matalim ang kanyang mga mata sa kabila ng mga laugh lines na nakabalot sa mga ito. Kaya, sabi niya, tinatapik ang isang panulat sa kanyang mesa. Ang iyong anak ay may panlasa sa Rolex at talento sa pagsisinungaling. Iyan ang buod nito. Ang kanyang boses ay direkta, may bahid ng tuyong pagpapatawa na ikinagulat ko. Tumango ako, pilit na ngumiti ng mahigpit. Halos! Sabi ko, hinahaplos ng aking mga daliri ang gilid ng isang statement. Ang PHP 500,000 na singil ay kumikinang sa akin, isang sugat sa itim na tinta. Ginamit niya ang aking card, nagsinungaling tungkol dito. At ang mga medyas na iyon, naputo lang aking sinasabi, ang alaala ng mapagmataas ng ngiti ni Amelia ay nagpaikot sa aking sikmura. Suminghal si Elena. Medyas para sa araw ng mga ama. May kapal ng mukha ang mga bata. Umabante siya, sinusuri ang mga dokumento. Ngunit ang kapal ng mukha ay hindi nagbabayad para sa mga relo. Pag-usapan natin ang mga opsyon. Gusto mong protektahan ang sayo, tama? Ang kanyang tanong ay direkta. Ngunit ang kanyang tono ay may init na nagpatik sa akin na magtiwala sa kanya o kahit papaano ay gusto ko. Gumalaw ako sa aking upuan, kumakalansing ang silya. Oo, ngunit hindi ko alam kung saan magsisimula. Siya ang aking anak. Ang mga salita ay tila mabigat. Isang pagtatapat ng aking kahinaan. Naglaan ako ng 20 taon sa pagbuo ng buhay para kay Amelia. Pagkatapos mamatay ni Elena, bawat pagpipilian ay para sa kanya. Walang mga biyahe sa Europa, walang libangan, tanging ang kanyang kolehiyo, ang kanyang kasal, ang kanyang kinabukasan. At ngayon ito, lumambot ang ekspresyon ni Elena, ngunit nanatiling matatag ang kanyang boses. Hindi ka ang unang magulang na kanyang sinaktan. Hindi rin si Paul ang huli maliban kung kumilos ka. Inihawi niya ang isang kontrata patungo sa akin. Maaari akong tumulong. Simulan natin sa pag-freeze ng kanyang access sa iyong mga account. Pagkatapos, maghuhukay tayo. Tingnan natin kung ano pa ang kanyang pinagkakaabalahan. Nakakahawa ang kanyang kumpiyansa, isang lubid na hindi ko inaasahan. Kinuha ko ang kontrata, malamig ang papel sa aking mga daliri. May lumitaw na alaala, ang kasal ni Amelia, ang kanyang nagniningning ng ngiti habang inaabot ko ang tseke para sa venue. Ang aking pangarap ng isang bakasyon sa Italia ay unti-unting nawawala kasama nito. Sinabi ko sa sarili ko na sulit ito, na ipagpapatuloy niya ang pagmamahal ng aming pamilya. Ngayon ay nakita ko lamang ang kanyang kamay sa aking card. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nagtatambakan. Pinirmahan ko ang kontrata. Matatag ang aking panulat. Isang tahimik na panata sa sarili ko. Tumango si Elena. Inilatag ang mga papel.
Mabuti. Sisimulan natin sa iyong bangko. Kakailanganin ko ng mga detalye, bawat transaksyon na kanyang hinawakan. Huminto siya. Nagtama ang aming mga mata. Sigurado ka ba rito? Hindi lang ito pera, pamilya ito. Tumayo ako at lumakad patungo sa bintana. Ang Chicago ay nakalatag sa ibaba. Ang pulso nito ay walang tigil. Binigyan ko siya ng lahat, sabi ko. Mababa ang aking boses. Panahon na. Bawiin ko ang isang bagay. Ang mga salita ay tila dayuhan, ngunit tama. Ang orasan ay tumiktak sa likod ko, ang ritmo nito, isang tawag sa pagkilos, hindi pagsisisi. Pinag-usapan namin ang mga detalye, mga account, mga timeline, mga legal na hakbang. Ang pagpapatawa ni Elena ang nagpagaan sa tensyon. Ang kanyang biro tungkol sa pagtuturo kay Amelia ng halaga ng $1 ay nakapagpatawa sa akin. Umalis ako sa kanyang opisina na mas magaan, mainit ang araw sa aking mukha habang lumabas ako sa LaSalle Street. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, naramdaman kong umuusad ako, hindi lang basta nagre-react. Sa aking kotse, tiningnan ko ang aking telepono. Ugali higit pa sa pangangailangan. Lumabas ang isang bank alert, isang bagong transaksyon, PHP 125,000, sinubukan sa aking card. Nakaugnay dito ang pangalan ni Amelia. Isa pang mapangahas na pagkuha. Sumikip ang aking panga, ngunit hindi ako nagulat. Ang orasan sa aking isip ay mas lumakas ang tiktak, nag-uudyok sa akin. Anuman ang kanyang binibili, malalaman niya sa lalong madaling panahon na may limitasyon ang aking pagiging mapagbigay. Nakinang ang sahig na marmol ng bangko sa ilalim ng mga fluorescent lights. Ang lamig nito ay tumatagos sa aking sapatos habang nakatayo ako sa counter. Ang hangin ay umuugong sa mababang tunog ng air conditioner, matalim laban sa init ng hapon ng Mayo sa labas. Sa aking kamay, isang form upang harangan ang access ni Amelia sa aking credit card. Ang mga linya nito ay malinaw at pinal. Ang aking panulat ay nakakubkob, ang bigat ng 20 taon, ang kanyang tawa, ang kanyang luha, ang aking mga sakripisyo ay nagpipilit laban sa desisyon. Ngunit ang kislap ng Rolex, ang kanyang panunuya, napakaliit ng tingin mo sa bagay, ay nilamon ang lahat. Pinirmahan ko ang gasgas ng tinta, isang maliit na mapaghimagsik na kilos. Ang orasan sa aking isip ay tumiktak ng matatag, nag-uudyok sa akin. Ang manager, isang payat na lalaki na may salamin na wire-rimmed, ay sinuri ang form. Ito ay magkakabisa kaagad, sabi niya. Maikli ang kanyang boses. Profesional, ang secondary user ng card, si Amelia Thompson, ay aabisuhan. Sumulyap siya sa akin na para bang naghihintay ng pag-aalinlangan. Tumango ako, blanko ang aking mukha, ngunit mabilis ang tibok ng aking pulso. Abiso. Malalaman niya sa lalong madaling panahon. Pinahahalagahan ko, sabi ko, inihawi pabalik ang form. Matatag ang aking mga kamay, ngunit sa loob ay nagwawagi ako ng may tahimik na kirot. Ang pag-block sa kanyang card ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagbawi ng dignidad na kanyang niyurakan. Umalis ako ng bangko, ang mga pinto na salamin ay sumisitsit habang nagsasara sa likod ko. At humakbang ako sa liwanag ng puuklip at tirahan sa Chicago. Ang araw ay tumatalbog sa mga nakaparadang kotse. Nagmaneho ako sa isang kalapit na cafe upang makipagkita kay Elena. Ang lugar ay masigla sa ingay ng tanghalian. Ang amoy ng sariwang kape ay nagpatatag sa akin habang dumulas ako sa isang booth sa tapat niya. Naroon na siya, bukas ang kanyang laptop, isang kalahating kinain na scone sa isang plato. Aba, tanong niya, itinaas ang isang kilay. Pinutol mo ba? Pirmado at tapos na, sabi ko, isang mahinang ngiti ang humila sa aking mga labi. Pinuputol na siya. Naramdaman kong mabuti ang mga salita, matatag, parang isang pinto na nagsasara. Ngumiti si Elena, sumandal. Tiyak kong mas magugustuhan niya yan kaysa sa mga medyas na nakuha mo. Ang kanyang pagpapatawa ay matalim, ngunit ang kanyang mga mata ay may tahimik na paggalang. Malapit nang matuto ang iyong anak kung ano talaga ang ibig sabihin ng isang praktikal na regalo. Tinapik niya ang kanyang laptop. Kinukuha ko ang mga records. Baka makakita pa tayo ng iba pa niyang mga shopping sprees.
Handa ka ba sa kung ano ang ating matutuklasan? Tumango ako, sumisipsip ng aking kape. Ang pait nito ay akma sa aking mood. Kailangan kong malaman ng lahat. Isang alaala ang kumislap. Ang kasal ni Amelia, ang kanyang kamay sa aking braso habang binibigyan ko siya ng access sa aking card. Sinasabing makakatulong ito upang makapagsimula siya ng matatag. Pinagkatiwalaan ko siya, inakala kong ito ay pagmamahal. Ngayon ay nakita ko lamang ang kanyang kasakiman. Ang orasan ng cafe ay nakasabit sa dingding. Ang mga kamay nito ay nakatigil sa 11:43, isang tahimik na saksi sa aking pagbabago. Hindi na dumudulas ang oras. Pinipigilan ko ito, kinokontrol. Ibinigay ni Elena ang mga susunod na hakbang, sinusubaybayan ang paggastos ni Amelia, bumubuo ng isang kaso. Ang kanyang kumpiyansa ay nagpatatag sa akin. Ang aming alyansa ay isang tulay mula sa taong ako noon patungo sa taong ako ay nagiging. Ginagawa mo ito para sa iyo, Paul, sabi niya. Mas malumanay na ang kanyang boses ngayon, hindi lang para parusahan siya. Tandaan mo iyan. Nagtama ang aming tingin, nakita ko hindi lang isang abogado, kundi isang kaibigan, isang nakakita sa aking halaga nang nakalimutan ko ito. Nag-vibrate ang aking telepono, binasag ang sandali. Kumislap ang pangalan ni Amelia sa screen. Ang kanyang tawag ay apurado, galit. Hinayaan ko itong mag-ring, ang tunog ay nilamon ng ingay ng cafe. Nang huminto ito, may lumabas na voicemail, ang kanyang boses ay bumuhos habang pinindot ko ang play. Tatay, ano ang ginawa mo? Na-decline ang aking mga card, ayusin mo ito ngayon. Ang kanyang galit ay krudo, walang filter, isang lamat sa kanyang pinakinis na panlabas. Inilapag ko ang telepono. Mainit ang aking tasa ng kape sa aking mga kamay. Tinaas ni Elena ang isang kilay, ngunit ngumiti lang ako, payat at matatag. Ang orasan sa aking isip ay patuloy na tumiktak. Binibilang pababa sa kanyang susunod na hakbang at sa akin. Ang sala ay madilim. Ang huling liwanag ng takip-silim ng Mayo ay sumisilip sa mga kortina, nagtatapon ng mahabang anino sa kupas na karpet. Umupo ako sa sofa, ang parehong sofa kung saan ko inalis ang balot ng medyas ni Amelia ilang araw, na ang nakakaraan, ang alaala ngayon, ay isang mapait na bahid. Nakahiga ang aking telepono sa coffee table, ang screen nito ay kumikislap sa kanyang pangalan. 17 tawag sa nakaraang oras, bawat isa ay isang tusok sa aking determinasyon. Ang lumang orasan sa mantel ay tumigil ilang taon na, ang nakakaraan, tahimik na nakatingin, ang mga nakatigil na kamay nito ay salamin ng aking desisyon na pigilan ang kanyang mga manipulasyon. Ang mga litrato ng pamilya ay nakalinya sa istante. Si Amelia noong 5 taong gulang, nakatalbog ang kanyang mga tirintas. Noong 16 taong gulang, nakatagilid ang kanyang graduation cap. Ang mga sandaling iyon ay parang ibang buhay, isang buhay kung saan hindi ako ang kalaban. Nag-vibrate muli ang telepono, mapilit, ang kanyang pangalan ay kumikinang na parang babala. Hinayaan ko itong mag-ring, ang aking mga daliri ay humahaplos sa gilid ng isang photo frame. Si Elena at Amelia ay tumatawa sa isang parke. Huminto ang vibration, pagkatapos ay nagsimula muli isang voicemail sa pagkakataong ito. Pinindot ko ang play, inihanda ang sarili ko. Sumambulat ang boses ni Amelia, matinis at magaspang. Tatay, ano ba yan? Na-decline ang aking mga card. Ayusin mo ito o sumusumpa ako. Tapos na tayo. Ang kanyang mga salita ay isang talim, humihiwa sa katahimikan. Tapos na. Na para bang ako ang nagsinungaling, ang gumastos ng PHP 500,000 sa isang Rolex para kay William habang binibigyan ako ng medyas na PHP 750. Tumayo ako, kailangang kumilos at naglakad patungo sa kusina. Bahagyang amoy lemon polish ang hangin, isang ugali na napanatili ko para kay Elena. Nanginginig ang aking mga kamay habang nilalagyan ko ng tubig ang takuri, ngunit matatag ang aking isip, pinatigas ng kanyang pagtataksil. May isa pang tawag ang dumating at sa pagkakataong ito ay sinagot ko, malamig ang aking boses. Amelia, tigilan mo na ang pagtawag. Tigilan mo na ang pagtawag, matalim niyang sabi. Ang kanyang tono ay isang halo ng kawalang paniniwala at galit.
Pinutol mo ako, tatay. Paano ako mabubuhay? Naging makasarili ka. Ang kanyang akusasyon ay bumagsak na parang sampal, ngunit hindi ako kumibot. Makasarili. Pagkatapos ng mga taon ng pagbibigay sa kanya ng kolehiyo, ng kanyang kasal, ng kanyang mga kasinungalingan, makasarili. Sabi ko, mababa, kontrolado ang aking boses. Ginamit mo ang pera ko para sa isang relo para kay William. Nagsinungaling ka tungkol sa mga medical bills. Ipaliwanag mo iyan. Sumitsit ang takuri, ang singaw ay umikot na parang galit ko. Lumawak ang katahimikan sa kanyang dulo, nabasag lamang ng kanyang matatalim na paghinga. Hindi ito ang iniisip mo, sabi niya sa wakas. Mas malumanay ang kanyang boses, mapanlin lang. Mahalaga sa amin si William. Hindi mo maiintindihan. Ayusin mo lang ang card. Pakiusap, ang pakiusap ay kalkulado. Isang pagmamakaawa ng bata mula sa isang babae na lampas na sa edad na iyon. Hindi, sabi ko, pinal ang salita. Ginawa mo ang iyong mga pagpipilian, mamuhay ka kasama ang mga ito. Tinapos ko ang tawag, mabilis ang tibok ng aking puso, ngunit buo ang aking determinasyon. Nag-vibrate muli ang telepono. Isa pang voicemail. Pagsisisihan mo ito, bulong niya. Hindi ito papalampasin ni Liam. Si Liam, ang kanyang asawang walang gulugod, laging nasa kanyang anino, ngayon ay isang banta. Ano ang kanilang pinaplano? Inilapag ko ang telepono. Nag-screamed ito ng dilim ngayon at hinawakan ang tumigil na orasan. Malamig ang tanso nito sa ilalim ng aking mga daliri. May lumitaw na alaala. Si Amelia noong 10 taong gulang na tumatakbo sa akin pagkatapos ng away sa mga kaibigan, ang kanyang mga luha ay bumasa sa aking kamiseta. Ako ang kanyang ligtas na lugar noon. Ngayon ako ang kanyang balakid. Sumipol ang takuri, matinis tulad ng kanyang boses, at nagbuhos ako ng tsaa, ang singaw ay lumabo sa aking tanawin ng kanyang litrato. Hindi na siya ang batang iyon, at hindi na ako ang ama na magpapatawad ng walang katapusan. Umilaw muli ang aking telepono. Hindi si Amelia sa pagkakataong ito, kundi isang text mula kay Elena. Istasyon ng pulisya bukas, 8 a.m. Nag-file ng reklamo sina Amelia at Liam. Suporta kita. Sumikip ang aking tiyan. Isang reklamo. Tila lumiit ang silid, lumalim ang mga anino. Ang katahimikan ng orasan ay nanukso sa akin. Ngunit tumuwid ako. Hindi nagalaw ang aking tsaa. Ano man ang ibinabato sa akin ni Amelia, haharapin ko ito. Nagsisimula pa lang ang laban. Ang istasyon ng pulisya ay amoy sunog na kape at tinta. Ang mga fluorescent lights nito ay umuugong na parang nakulong na insekto. Umupo ako sa isang masikip na opisina, matigas ang upuan sa aking likod, isang Manila folder ang nakabukas sa mesa sa harap ko. Si Official Santos, isang malaki at may pag-aalinlangan ng mukha, ay nagbabalik-balik sa reklamo ni Amelia. Ang kanyang mga mata ay sumusulyap sa akin na para bang ako ang kriminal. Umupo si Elena sa tabi ko, matalim ang kanyang blazer, ang kanyang presensya ay isang kalasag. Sa labas, kulay abo ang umaga sa Chicago, mababa ang mga ulap, sumasalamin sa bigat sa aking dibdib. Lumaban sina Amelia at Liam, inakusahan ako ng financial abuse dahil sa pagputol ng kanilang access sa aking pera. Nagliyab ang kapal ng mukha, ngunit pinanatili ako ni Elena na matatag. Nilinis ni Santos ang kanyang lalamunan. Ang kanyang boses ay magaspang. G. Thompson, inaangkin ng iyong anak at manugang na pinaghihigpitan mo ang kanilang access sa pondo ng pamilya na nagdudulot sa kanila ng paghihirap. Gusto mo bang ipaliwanag? Ang kanyang tono ay nagpapahiwatig na ako ay nagkasala na at humigpit ang aking mga kamay sa panulat na hawak ko. Ang mga gilid nitong plastik ay kumakagat sa aking palad. Pondo ng pamilya, sabi ko, pantay ngunit may talim ang aking boses. Pera ko yan. Gumastos sila ng PHP 500,000 dito para sa isang relo para sa iba. Hinarangan ko ang kanilang access upang pigilan ang pagnanakaw. Ang salitang pagnanakaw ay nakabitin sa hangin. Mabigat, totoo. Tinaas ni Santos ang isang kilay, nagsusulat ng isang tala. Umabante si Elena, ang kanyang boses ay matalim, naguutos, opisyal, may karapatan ang aking kliyente na protektahan ang kanyang mga ari-arian.
Ang kanyang anak, si Amelia, ay maling nagpakita ng mga gastusin ginamit ang kanyang card para sa mga hindi autorisadong pagbili. Mayroon kaming mga bank statements, receipts at kumpirmasyon ng jeweler. Inihawi niya ang isang folder sa buong mesa, tumpak ang kanyang mga galaw. Hindi ito pang-aabuso, ito ay pagtatanggol sa sarili. Sinuri ni Santos ang mga dokumento, lumalim ang kanyang kunot noo. Sinasabi nito na ang pagbili ay para sa isang Rolex. Sinasabi mo na nagsinungaling siya tungkol sa layunin? Ang kanyang pag-aalinlangan ay lumipat. Ngayon ay nakatuon sa kwento ni Amelia at naramdaman ko ang isang kislap ng pag-asa. Eksakto, sabi ko. Sinalubong ang kanyang tingin. Sinabi niya sa akin na para sa medical bills. Hindi ito. May lumitaw na alaala. Si Liam sa aking bahay ilang taon na ang nakakaraan, nangangakong aalagaan si Amelia, ang kanyang ngiti ay masyadong makinis. Ngayon ay co-sign niya ang reklamong ito. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa tabi ng kanya, isang duwag na nagtatago sa likod ng kanyang kamandag. Hinaplos ni Elena ang aking braso, isang banayad na senyas upang manatiling kalmado. Opisyal, patuloy niya. Ang reklamong ito ay paghihiganti. Kumilos si G. Thompson sa loob ng kanyang mga karapatan. Kung mayroon man, isinasaalang-alang namin ang mga kaso para sa pandaraya. Ang kanyang tono ay bakal at sumandal si Santos, muling sinusuri. Suriin namin ito, sabi niya. Isinara ang folder, ngunit kakailanganin ko ng mga statement mula sa magkabilang panig. Tumayo siya, hudyat ng pagtatapos, at naramdaman kong lumawak ang silid, bahagyang bumaba ang presyon. Pinulot ni Elena ang kanyang mga papel, hindi na tinag ang kanyang kumpiyansa. Sa kanyang kotse, mas mainit ang hangin, ang amoy ng balat at mint gum, isang ginhawa mula sa pagkaluma ng istasyon. Pinaandar ni Elena ang makina, kumikinang ang kanyang modernong wristwatch, isang kaibahan sa aking luma at tumigil na relo. Isang tanda ng bagong landas na aking tinatahak. Desperado sila, sabi niya, sumusulyap sa akin. Pag-file ng reklamo, mahina iyon na hakbang, nahuhuli natin sila. Tumango ako, nakatingin sa maulap na lungsod. Pangalan ni Liam sa reklamong iyon, hindi ko inasahan na susugod siya. Tahimik ang aking boses, ngunit masakit ang pagtataksil. Palagi siyang anino ni Amelia, kontento na hayaan siyang magplano. Ngayon ay nasa laban na siya. Takot siya, sabi ni Elena. Isang ngisi ang humila sa kanyang mga labi. Silang dalawa, ngunit hindi pa tayo tapos. Naisip mo na ba ang iyong will, Paul? Baka panahon na para baguhin ang ilang bagay. Ang kanyang mga salita ay bumagsak ng malumanay, ngunit may bigat, isang binhi ng isang plano. Kinuha ko ang aking notebook, puno na ang mga pahina nito ng mga kasinungalingan ni Amelia at isinulat ang will. Mabigat ang pakiramdam ng panulat. Bawat palo ay isang hakbang patungo sa isang bagay na pinal. Lumabo ang lungsod at nagtaka ako kung gaano kalayo ang gagawin ni Amelia upang panatilihin ang kanyang kapit sa akin. Ang relo ni Elena ay mahinang tumiktak, isang paalala na ang oras ay sa akin upang bawiin. Ang opisina ng notary ay isang bulsa ng katahimikan sa gitna ng abalang Chicago. Mabigat ang hangin sa amoy ng lumang papel at pinakinis na kahoy. Umupo ako sa isang mabigat na mesang oak, isang tumpok ng mga dokumento sa harap ko. Bawat pahina ay isang ladrilyo sa dingding na binubuo ko laban sa kasakiman ni Amelia. Nakatayo si Elena sa malapit, sinusuri ang mga probisyon ng may sanay na mata, ang kanyang presensya ay nagpatatag sa akin. Ang araw ng tagsibol ay sumilip sa matataas na bintana, nagpapainit sa silid, ngunit malamig ang aking mga kamay habang mahigpit kong hawak ang panulat. Ang pagbabago ng aking will, ang pagtanggal kay Amelia, ay isang kutsilyo sa aking puso, ngunit isa ring susi sa aking kalayaan. Ang orasan sa aking isip ay tumiktak, hindi na nanunuya kundi naguudyok sa akin. Ang notary, isang babaeng malumanay magsalita na may pilak na buhok, ay inayos ang kanyang salamin. G. Thompson, ang bagong will na ito ay magtatalaga ng iyong estate sa isang trust na si Bibi. Carter ang magiging executive. Tama ba iyan? Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit ang tanong ay nagdala ng bigat ng pinal. Tumango ako, mahigpit ang aking lalamunan.
Tama, sabi ko, matatag ang aking boses sa kabila ng kirot. Walang direktang benepisyaryo. Ang mga salita ay tila isang pagtataksil sa mga pangakong ginawa ko kay Elena, kay Amelia, na sinisiguro ang kanyang kinabukasan, pinapanatiling buo ang aming pamilya. Ngunit sinira iyon ni Amelia, ang kanyang PHP 500,000 na kasinungalingan, isang lamat na hindi ko kayang ayusin. Nahuli ni Elena ang aking tingin. Maliit ngunit nakapagpapatibay ang kanyang ngiti. Ginagawa mo ang tamang bagay, Paul. Ito ang pumutol sa kanilang mga pangarap sa iyong pera, malinis na paghihiwalay. Ang kanyang tono ay magaan, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpatatag sa akin. Dagdag pa, ako ay isang napakahusay na executive. Dagdag niya, kumindat, at tumawa ako. Ang tensyon ay bahagyang nawala sa isang sandali. Pinirmahan ko ang unang pahina. Malakas ang gasgas ng panulat sa tahimik na silid. May lumitaw na alaala, ang pagbalangkas ng aking orihinal na will pagkatapos ng kamatayan ni Elena. Si Amelia, 12 pa lang, ang kanyang kinabukasan ang tanging focus ko. Nagpuyat ako ng mga gabi, nagpaplano na ibigay ang lahat sa kanya. Seguridad, pagmamahal, isang pamana. Ngayon ay binubura ko ang kanyang pangalan. Bawat pirma ay isang pagputol. Tinatakan ng notary ang mga pahina, tumpak ang kanyang mga galaw, at naramdaman ko ang kakaibang ginhawa, tulad ng pagtatanggal ng bigat na matagal ko nang dala. Tapos na ang lahat, sabi ng notary, inihawi ang mga dokumento sa isang folder. Ang mga kopya ay ihaharap bago matapos ang araw. Pinatawaran ko siya, malayo ang aking boses at sinundan si Elena palabas sa hangin ng tagsibol. Ang lungsod ay umuugong ng masigla, buhay, at naramdaman ko ang isang kislap ng enerhiyang iyon sa aking sarili. Naglakad kami patungo sa isang kalapit na parke. Ang damo ay matingkad na berde. Ang tawa ng mga bata ay lumulutang mula sa isang playground. Umupo ako sa isang bangko, si Elena sa tabi ko, ang kanyang katahimikan ay kasama. Isang ibon ang lumipad sa malapit, ang mga pakpak nito ay humihiwa sa langit at nakita ko ito bilang isang tanda. Kalayaan na mahirap makamit ngunit sa akin. Binabago nito ang lahat, sabi ko. Mababa ang aking boses. Wala na siya ngayon. Tumango si Elena, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa mga batang naglalaro. Hindi na wala, Paul. Hindi na lang siya ang iyong pasanin. Binabawi mo na ang iyong buhay. Ang kanyang mga salita ay malumanay, ngunit nagdala ng lakas na kailangan ko. Naisip ko ang mga voicemail ni Amelia, ang kanyang mga banta, at wala akong naramdamang pagsisisi, tanging determinasyon. Mayroon pa tayong magagawa, sabi ni Elena, nagbabago ang kanyang tono, misteryoso. Si William, halimbawa, mayroon akong ilang ideya, ngunit kailangan nating maging maingat. Hindi niya inelaborate at hindi ako nagtanong. Nagtitiwala sa kanyang mga instinto. Tumunog ang clock tower ng parke sa tanghali. Malinaw ang tunog nito. Isang paalala ng oras na umuusad, hindi bumabalik. Nag-vibrate ang aking telepono. Binasag ang sandali. Kumislap ang pangalan ni William sa screen. Isang tawag, hindi text. Paul, kailangan nating mag-usap, sabi ng kanyang boses sa voicemail. Magaspang ngunit apurado. Magkita tayo sa aking opisina bukas, 10 a.m. Tinitigan ko ang telepono. Ang paglipad ng ibon ngayon ay isang malayong batik. Ano ang gusto ng biyenan ni Amelia? Ang orasan sa aking isip ay mas lumakas ang tiktak. Binibilang pababa sa mga sagot na hindi ako sigurado kung handa ako. Ang paglubog ng araw ay nagpinta sa Chicago skyline sa mga kulay ng amber at rose. Ang kislap nito ay bahagyang nagpapalambot sa malamig na ganda ng mansyon ni William. Humakbang ako sa mabibigat na pinto na oak. Ang marble foyer ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng isang chandelier. Bawat prism ay nagtatapon ng matatalim na refleksyon tulad ng katotohanang dala ko. Ang tala ni Elena na nakasuksok sa aking bulsa ay nagpatawag sa akin dito. Alam ni William, maghanda ka. Mabilis ang tibok ng aking puso, hindi sa takot, kundi sa bigat ng hustisya na papalapit. Amoy pinakinis na kahoy at yaman ang hangin, isang malinaw na kaibahan sa aking simpleng tahanan.
Ngunit tumayo ako ng matangkad, ang aking determinasyon ay isang kalasag. Ang orasan sa aking isip ay tumiktak, matatag, minamarkahan ang sandali na malalantad ang mga kasinungalingan ni Amelia. Naghintay si William sa study, matigas ang kanyang malawak na pangangatawan sa likod ng isang mesang mahogani. Ang kanyang mukha, karaniwang mahigpit ngunit patas, ay nakaukit sa galit. Madilim ang kanyang mga mata habang hawak ang isang kahon na velvet. Nakatayo si Elena sa malapit, matalim ang kanyang blazer, kalmado ngunit alerto ang kanyang ekspresyon. "Paul," sabi ni William, mababa, magaspang ang kanyang boses. "May utang akong tawad sa'yo." Ibinuhos niya ang kahon sa buong mesa, malinaw ang mga nilalaman nito. Isang Rolex, ang binili ni Amelia gamit ang aking PHP 500,000. Ngayon ay simbolo ng kanyang pagtataksil. Hindi ko ito hinawakan, matatag ang aking mga kamay sa aking tagiliran. "Hindi mo alam," sabi ko. Pantay ang aking tono, bagamat mabilis ang tibok ng aking pulso. Nagsinungaling siya sa aming dalawa. Ang mga salita ay simple, ngunit nagdala sila ng mga taon ng sakripisyo, matrikula sa kolehiyo, mga pangarap na nawala, lahat para sa isang anak na ipinagpalit ang aking pagmamahal para sa isang relo. Sumikip ang panga ni William, nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan niya ang kahon. Kumikinang ang Rolex, ang mukha nito ay nanunuya sa ilalim ng ilaw ng study. Sinabi niya sa akin na ito ay regalo niya. Sabi niya, nabasag ang kanyang boses sa pagkasuklam. Sinabi niya na ito ay upang pasalamatan ako sa aking suporta. Hindi ko sana iyon kinuha kung alam kong sa iyo iyon. Ang kanyang katapatan ay humiwa sa karangyaan ng silid at sa unang pagkakataon, nakita ko hindi ang makapangyarihang negosyante, kundi isang lalaking pinagtaksilan tulad ko. Umabante si Elena, tumpak ang kanyang boses. Maling ipinakita ni Amelia ang pondo. "William, mayroon kaming mga bank records, ang kanyang pirma, ang patotoo ng jeweler." Ginamit niya ang pera ni Paul nang walang pahintulot. Ang kanyang mga salita ay isang scalpel, naglalantad sa sugat. Sumulyap siya sa akin, isang tahimik na pagtulak upang manatiling matatag. Isinara ni William ang kahon ng malakas, matalim ang tunog. "Naging malapit din siya sa aking negosyo," sabi niya. Sumisikip ang kanyang mga mata, nagtutulak para sa isang posisyon, nagbibigay ng mga pahiwatig tungkol sa mga pamumuhunan. Akala ko ay ambisyon. Ngayon nakita ko nakasakiman ito. Ang kanyang pag-amin ay mabigat, isang pahiwatig sa mas malalim na mga plano ni Amelia, ngunit hindi niya inelaborate at hindi ako nagtanong. Hindi pa. Sinalubong ko ang kanyang tingin, matatag ang aking boses. "Hindi ko gusto ang iyong awa, William. Gusto ko ang tama." Ang mga salita ay tila isang panata, hindi lang sa kanya, kundi sa sarili ko, sa alaala ni Elena. Tumango siya, itinulak ang kahon patungo sa akin. "Kunin mo," sabi niya. "Sa iyo iyan at ako ang bahala kay Amelia." Ang kanyang tono ay nangako ng mga kahihinatnan at pinaniwalaan ko siya. Binuhat ko ang kahon, ang bigat nito ay nagpatatag sa akin. Isang nakikitang piraso ng aking dignidad ay ibinalik. Umalis kami sa study, hinaplos ni Elena ang aking braso sa tahimik na suporta. Sa labas, malamig ang hangin ng gabi, malayo ang ugong ng mga lungsod. Sa aking kotse, binuksan ko ang kahon, kumikinang ang Rolex sa lumalabong liwanag. May lumitaw na alaala. Si William sa isang hapunan ng pamilya, ilang taon na ang nakakaraan. Pinupuri ang puso ni Amelia, ang kanyang pagmamataas ay nawasak na ngayon. Isinara ko ang kahon, matatag ang aking mga daliri. Hindi lang ito isang relo. Ito ay patunay na hindi ako ang tanga na inakala ni Amelia. Nag-vibrate ang aking telepono, isang missed call mula kay Amelia na sinundan ng isang text. "Kailangan nating mag-usap." Kumikinang ang screen sa madilim na kotse, ang kanyang mga salita, isang pakiusap o isang bitag. Inilapag ko ang telepono, mabigat ang kahon ng Rolex sa aking hita at pinaandarang makina. Ang orasan sa aking isip ay patuloy na tumiktak, binibilang pababa sa kanyang susunod na hakbang. Ang araw ng umaga ay nagpainit sa porch ng aking puoklipat tirahan sa Chicago.
Ang mga sinag nito ay sumasalo sa hamog sa mga azalea. Ang kanilang mga talulot ay nanginginig sa simoy ng hangin. Tumayo ako sa pinto, ang aking kamay sa knob, ang pagkalansing ng mga sahig ay pamilyar na ginhawa. Ang text ni Amelia mula kagabi, "Kailangan nating mag-usap," ay nanatili, ngunit hindi ko inaasahan na siya'y darating. Hindi nang ganito. Nakatayo siya sa porch kasama si Liam, maluwag ang kanyang auburn hair, namumula ang kanyang mga mata, ang kanyang karaniwang tikas ay unti-unting nawawala na parang sirang sinulid. Nakasandal si Liam sa tabi niya, nakatuon ang kanyang tingin sa lupa, ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa kanyang mga bulsa. Ang pagkakita sa kanila, hubad sa kanilang pagmamalaki, ay hindi nagpukaw ng awa, tanging isang tahimik na lakas sa akin. Ang orasan sa aking isip ay tumiktak, matatag, minamarkahan ang pagtatapos ng kanilang kapit. Binuksan ko ang pinto ng mas malawak ngunit nanatili sa pintuan. Nakakross ang aking mga braso. "Ano ang gusto mo?" Ang aking boses ay kalmado, hindi nagpapatinag, malayo sa ama na minsang natunaw sa kanyang mga luha. Amoy sariwang lupa ang porch, ang mga bulaklak ay paalala ng buhay na binuo ko nang wala ang kanyang mga kasinungalingan. Nanginginig ang mga labi ni Amelia, nabasag ang kanyang boses. "Tatay, pakiusap. Humihingi kami ng tawad, nagkamali kami." Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang purse, ang kanyang mga kuko ay bumabaon sa balat, isang ugali na hindi ko pa nakikita mula noong siya ay nasa teenage years. "Ang relo, ang pera, isang pagkakamali iyon. Hayaan mong ayusin namin ito." Naghanap ang kanyang mga mata sa akin, desperado, ngunit nakita ko ang kalkulasyon sa ilalim ng pag-asa na susuko ako. Nilinis ni Liam ang kanyang lalamunan, mahina ang kanyang boses. "Oo, Paul, hindi namin sinasadyang saktan ka. Lumampas ang mga bagay." Sumulyap siya kay Amelia na parabang naghihintay na siya ang manguna. Ang kanyang kaduwagan ay kasing linaw ng dati. Naalala ko siya sa kanilang kasal, nangangakong mananatili sa tabi niya. Ang kanyang mga salita ngayon ay walang laman. Humakbang ako sa porch, kumalansing ang kahoy sa ilalim ng aking bigat, at sumandal sa rehas. "Isang pagkakamali," sabi ko, matalim, ngunit kontrolado ang aking tono. "Gumastos ka ng PHP 500,000 ng pera ko sa isang relo para kay William. Nagsinungaling ka tungkol sa mga medical bills, nag-file ka ng reklamo sa pulisya. Hindi iyan pagkakamali, iyan ay isang pagpipilian." Ang aking mga salita ay sinusukat. Bawat isa ay isang bato sa dingding na binuo ko laban sa kanila. Ang mga luha ni Amelia ay umapaw, ngunit hindi ako naantig. Nawala na ang lahat sa amin, bulong niya, nabasag ang kanyang boses. Galit si William. Pinutol niya kami. "Pakiusap, tatay, kailangan ka namin." Ang pag-amin ay nagpahiwatig ng mas malalim na pagkalugi. Ang kanyang mga plano sa negosyo ni William marahil, ngunit hindi niya inelaborate at hindi ko pinansin na magtanong. Itinuwid ko ang aking tingin, matatag. "Ginawa mo ang iyong mga pagpipilian, mamuhay ka kasama ang mga ito." Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking naunang determinasyon, ngayon ay isang mantra. May lumitaw na alaala. Si Amelia noong 7 taong gulang na nagbibigay ng crayon drawn card sa aking mga kamay, dalisay ang kanyang ngiti. Nawala ang batang iyon, pinalitan ng estrangherong ito na nagmamakaawa para sa kapatawaran na hindi ko maibibigay. Gumalaw si Liam, bumubulong. "Gagawin ang lahat, Paul. Pangalanan mo lang." Ang kanyang desperasyon ay kahabag-habag, ngunit lalo lang nitong pinatigas ako. Umiling ako, umatras patungo sa pinto. "Wala nang dapat sabihin," sabi ko. Pinalang aking boses. Umungol ang mga bisagra ng pinto habang itinulak ko ito, isang simbolo ng hadlang sa pagitan namin. Sinundan ako ng hikbi ni Amelia, ngunit hindi ako lumingon. Sa loob, tahimik ang sala, ang tumigil na orasan sa mantel, isang tahimik na saksi sa aking pagpipilian. Isinara ko ang pinto, nag-click ang kandado at sumandal ako dito, matatag ang aking hininga. Nag-vibrate ang aking telepono sa coffee table, ang pangalan ni Elena ay umilaw sa screen. Sumagot ako, maliwanag ang kanyang boses. "Paul, may oras ka ba para maglakad? Parke, tanghali.
kailangan nating pag-usapan ang huling hakbang. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng pangako, isang pahiwatig ng isang bagay na mas malaki. Sumulyap ako sa saradong pinto, walang laman na ngayon ang porch, at naramdaman kong tumiktak ang orasan sa aking isip patungo sa isang kinabukasan na handa kong angkinin. Ang parke ay buhay sa kasiglahan ng huling Mayo. Ang hangin ng Chicago ay tamis sa namumulaklak na lilacs at sariwang damo. Lumakad ako sa tabi ng isang lane. Ang daan na gravel ay kumakalansing sa ilalim ng aming mga hakbang, mainit ang araw sa aking mukha. Sa aking bulsa, isang tseke mula sa jeweler na bumili ng Rolex. PHP 490,000 pagkatapos ng mga bayarin, isang halaga na napagpasyahan ko ng ibigay. Ang bigat ng pagtataksil ni Amelia, na minsan ay isang bato sa aking dibdib, ay nabunot, pinalitan ng isang tahimik na kalayaan. Tumawa ang mga bata sa mga duyan. Ang kanilang mga boses ay isang melodiya ng posibilidad at naramdaman ko rin ito. Isang bagong simula, mahirap ngunit sa akin. Ang orasan sa aking isip ay mahinang tumiktak ngayon, hindi nagbibilang pababa, kundi pasulong. Kinulbit ni Elena ang aking balikat, kumikinang ang kanyang mga mata sa kalokohan. Nakabili ka sana ng yacht sa perang iyan, Paul, o kaya'y isang magarbong relo para sa sarili mo. Ang kanyang tono ay magaan, nang aasar, ngunit ang kanyang ngiti ay may pagmamalaki. Naging kasama niya ako sa bawat hakbang, mga bank forms, mga istasyon ng pulisya, ang will. At ngayon dito, ang kanyang pagkakaibigan ay isang regalo na hindi ko inaasahan. Tumawa ako, madali ang tunog. Pinili ko ang kapayapaan sa halip. Sabi ko, tinatapik ang tseke sa aking bulsa. Silungan ng mga bata sa downtown, mas marami silang magagawa dito kaysa sa nagawa ko. Ang desisyon ay dumating ng natural. Isang paraan upang gawing isang mabuting bagay ang pagtataksil ni Amelia. Tumango si Elena, lumambot ang kanyang ekspresyon. Sumpa, magandang pagpipilian, sabi niya, sinipa ang isang bato. Bagamat naghihintay ako para sa isang coffee date, sa susunod na makaramdam ka ng pagiging mapagbigay. Ang kanyang kindat ay nakapagpatawa sa akin, at naramdaman ko ang isang init na hindi lang ang araw. Isang kislap marahil ng isang bagay na mas malaki, bagamat wala sa amin ang nagbanggit nito. Narating namin ang lawa, kumikinang ang ibabaw nito sa ilalim ng liwanag ng tanghali. Kinuha ko ang isang patag na bato, inihagis ito sa tubig, ang mga ripple ay kumakalat sa perpektong bilog. May lumitaw na alaala, naglalakad dito kasama si Elena, ang kanyang kamay ay nasa akin, nangangakong haharapin namin ang mundo ng magkasama. Nawala siya sa akin, pagkatapos si Amelia, ngunit ngayon ay nakikita ko ang aking sarili. Ang mga ripple ay naglaho, ngunit ang kanilang epekto ay nanatili tulad ng mga pagpipilian na ginawa ko. Kanina, binisita ko ang opisina ng silungan, isang simpleng espasyo na may nagbabalat na pintura at masisipag na staff. Ang direktor, isang babae na may mabait na mga mata, ay kinuha ang tseke, ang kanyang pasasalamat ay nakapagpakumbaba. Magbabago ito ng mga buhay, G. Thompson, sabi niya, at tumango ako, masikip ang aking lalamunan. Ang Rolex na dating simbolo ng pagtataksil ay naging tulay sa isang mas mahusay na bagay. Huminto si Elena sa isang bangko, ang kanyang tingin ay nakatuon sa lawa. Malayo na ang narating mo, alam mo, sabi niya, mas tahimik na ngayon ang kanyang boses. Mula sa medyas hanggang dito. Hindi masama para sa isang lalaki na akala niya ay nawala na ang lahat. Ang kanyang mga salita ay bumagsak ng malumanay. Isang paalala ng lalaking ako noon. Ang lalaking ako ay nagiging. Umupo ako sa tabi niya, mainit ang bangko mula sa araw. Hindi ko sana ito nagawa kung wala ka, sabi ko. Sinalubong ang kanyang mga mata. Binigyan mo ako ng pagkakataon na lumaban. Ang katotohanan ay simple, ngunit malalim. Nakita niya ang aking halaga nang hindi ko nakita. Isang simoy ng hangin ang nagpakilos sa mga puno. Nagdadala ng amoy ng tagsibol at naramdaman ko ang presensya ni Elena, ang kanyang pag-apruba. Ngumiti si Elena, sinuklay ang isang hibla ng buhok mula sa kanyang mukha.
Manatili ka sa akin, Paul. Mayroon akong bagong proyekto. Community Fund. Baka kailangan ng isang lalaking may puso mo. Ang kanyang alok ay malabo. Isang pinto na naiwang bukas at nagustuhan ko ang misteryo nito, ang pangako ng isang kinabukasan na hindi pa nasusulat. Naghagis ako ng isa pang bato, pinagmamasdan ang mga ripol na kumakalat. Ang parke ay umuugong sa buhay. At ako ay bahagi nito, hindi na nakatali sa mga kasinungalingan ni Amelia o sa aking sariling mga pagdududa. Tumayo si Elena, inaalok ang kanyang kamay at kinuha ko ito, mainit ang kanyang hawak, matatag. Naglakad kami, ang kanyang tawa ay nahalo sa simoy ng hangin, at alam kong anuman ang susunod na dumating, handa ako. Ang orasan sa aking isip ay mahinang tumiktak, isang ritmo ng pag-asa na gumagabay sa akin sa isang buhay na aking pinaghirapan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga impresyon sa kwentong ito sa mga komento. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.